Maaari ba kayong tumayo para sa ating panalangin? EJ, maaari mo bang pangunahan? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from the evil one. In the Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Maraming salamat. Magandang hapon, grade 6 Diyos. Magandang hapon po, Pilipinero. Maaari na kayong umupo. May lumiban ba sa ating klase? Wala po. Maraming salamat. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, may classroom rules akong ipapakita sa inyo. Maaari mo ba itong basahin? Maging magalang sa guro at kaklase, makinig kapag nagtuturo ang guro, patuloy malinis sa silid-aralan, huwag madaya, gumamit ng oras sa klase sa pag-aaral. Maraming salamat. Sa tingin niyo, bakit may classroom rules tayo dapat sundin? Nijin? Upang malawak ang kapayapaan ng silid-aralan ko. Maraming salamat. Yan ay tama. Bago tayo lumakbay sa ating tatalakayin, may picture akong ipapakita sa inyo. Kumakain po sila. Ano pa? Mayroon pong pamilya. Maraming salamat. Sa picture na aking pinakikita, may idea ba kayo kung anong paksa ang ating tatalakayin? Wala po. Wala. Pero una sa lahat, may layunin akong ipapakita sa inyo. Ito ay dapat nating matapos sa ating klase. Maaari niyo ba ito basahin? Pagtapos ng aralin ang mga mag-aaral ay nasahan at tukay ang iba't ibang uri ng paksa sa pangusap. Nakikilala ang pagkakaiba ng payak, tambalan, inuulit, pagtangi at paksang kalori. Magamit ang kaalaman sa pagbuo at pagsuri ng pangusap ng iba't ibang uri ng paksa. Maraming salamat. Yan ang dapat nating matapos sa ating klase. Sa ngayon, ang ating tatalakayin ay uri ng paksa. May idea ba kayo kung anong uri ng paksa? Wala po. Wala. So ngayon, may iba't ibang uri ng paksa. May 5. Ang una ay payak na paksa. Ito ay binubuo lamang ng isang salita o simpleng parirala. So, ibig sabihin, ang payak na paksa ay dapat isang payak lang ang ating mababanggit. For example, ang guro ay nagkaklase. Ano kaya ang paksa sa ating sinabi? Guro. Very good. Maraming salamat. Ang kasunod ay tambalang paksa. Binubuo ng 2 o higit pang payak na paksa na pinagsama ng pangatnik tulad ng a, o, pati, maging. Ano kaya ang ibig sabihin ng tambalang paksa? Ano po? Ikumbay ng dalawang paksa. Very good. Ito ay may 2 paksa. For example, si nanay at tatay ay dumating. Ano kaya ang paksa? Nanay at tatay. Very good. Maraming salamat, Nijin. Pangatlo, inuulit na paksa. Inuulit ang salita o parirala para sa diin. May idea ba kayo? Inuulit ang paksa ko. Or hindi ko po alam. Maaari mo ba yung bigyan ng example ang iyong sinabi? Ano po? Like, ang bata ay naglalaro, ang bata ay kumakain, ang bata ay hindi ko na
Maraming salamat sa iyong pinakita. For example, ang aso. Aso ang lumahol. Ano kaya ang paksang inulit ko? Aso. Maraming salamat. Naintindihan ba ang tatlo? Oo po. Maaari mo bang bigyan ng example ang payak na paksa? Si nanay ay maganda. Ano ang paksa doon? Nanay. Maraming salamat. Maaari mo ba ding bigyan ng example ang tambalang paksa? Si ate at kuya ay kumakain. Ano kaya ang paksa doon? Ate at kuya. Maraming salamat. Ang inuulit na paksa? Si Vincent ay mabait. Si Vincent ay matulungin. Maraming salamat. Ano kaya ang paksa na inyong binanggit? Tao. Hindi ko po alam. Si Vincent. Ay, oo nga. Naintindihan mo ba? Oo po. So, let's proceed. Pagtanggi o negatibong paksa, nagpapahayag ng pagtanggi. Meron ka bang idea nito? Ang para sa akin po, ang halimbawa ko po ay hindi ako umiinom ng gamot. Ano kaya ang pagtanggi doon? Hindi po. Maraming salamat. Yun ay sakto. Paksang panuring. May kasamang panuring tulad ng pang-uri o pang-abay. Meron ba kayong idea sa paksang panuring? Wala po. Wala. So, ito ang paksang panuring ay may kasamang panuring gaya ng pang-uri o pang-abay na naglalarawan ng paksa. Okay po. For example, masipag na bata ang nagwagi. Ano kaya ang paksa doon sa aking sinasabi? Bata. Maraming salamat. Ang pangunahing paksa, Ang pangunahing paksa, atong masipag. very good. Yan ang pangunahing paksa. Naiintindihan niyo ba? Oo po. So, maaari niyo bang bigyan ng example? Ang pagtanggi o negatibong paksa po ay hindi ako marunong magluto. At sa paksang panuring naman po ay isang babait na tao si Vincent po. So, ano kaya ang paksa sa Vincent? So, ang pangunahing paksa ay Mabait. maraming salamat. So, tayo ay nagkakaintindihan. Meron akong ipapagawa sa inyo. Maaari niyo bang igrupo ang inyong sarili sa tatlo? Oo po. Isa, dalawa, tatlo. Tapos na po. So, maaari niyo bang isulat ang aking sasabihin? Oo po. Meron akong ibibigay sa inyong papel. So, number 1. Ready na ba kayo? Oo po. So, ano ang paksa? Mag-aaral. Maaari mo bang bigyan pa ng meaning? Ang mag-aaral ay nasa silid ng aralan. Ito po ay bayang na paksa. Okay, maraming salamat. Number 2. Ano-ano ang uri ng paksa? Di ba may 5 tayong pang-uri ng paksa? Ano yun? Payang na paksa, tambalang paksa, inuulit na paksa, pagtanggi, negatibong paksa, at paksang panuring. Maraming salamat. Pangatlo, paano malalaman ang uri ng paksa? Kapag pag-ulit ko, ma'am, Paano malalaman ang
uri ng paksa? Depende po sa sentence. Very good. Sorry. Wait lang. Kukunin ko na to, okay lang ba? Opo. Ito ba yung naiintindihan? Opo. Maraming salamat. So, meron akong ipasasagot sa inyo. Pero ito, hindi na to group, kundi individual. Okay po. Meron akong ibibigay sa inyong papel at answering na walang ingay. Okay po. So, ito. So, I'll give you 3 minutes to answer. Tapos na po. What about sa others? Hindi ba? Tapos na ba? Oo. So, maaari ko bang kolektahin ang iyong papel? So, ngayon, wala na tayong oras sa ating paksang tatalakayin. So, meron akong assignment dito, pero dapat kayo ang sumagot dito, hindi ang inyong parents. Okay po. So, maaari na mag-isulat ang aking sasabihin? Opo. Gumawa ng 5 pangungusap gamit ang iba't ibang uri ng paksa at tukuyin kung anong uri ng paksa ang ginagamit. Ako ba'y naiintindihan? Opo, ma'am. Maraming salamat sa iyong pakikinig. So, dyan natatapos ang ating paksang tatalakayin. Before that, ang ating assignment ay ipapasa sa Lunes. Ako ba'y naiintindihan? Opo, ma'am. So, paalam, grade 6 pupils. Paalam.